May pumanig po para ako rapin. Ha? Opo. Pero bigla po akong ginising ni Mama Mary. Paano nalaman ginising ni si Mama Mary? Basta nagganyan po ako at nakita ko meron ng umaano sa talokbong ng musika net ko. Opo. Nung sumigaw po ako siya, tumakbo na po siya mula sa station at sa baba nilundag niya. Nag-asawa siya. Nakalit ang nanay ko. Binuhusan po siya ng resort ng muriatic acid. Nino? Ng nanay ko. Ng nanay niyo? Pero ako po ang sumangga. Ang sumangga? Ako po ang nagkaroon ng dito po. Kaya nung mamatay yung aming anak, yun po ang sinabi namin sa kanya, salamat sa iyo at pinatikin mo sa amin kung paano maging magulang sa iyo. Pinalalakas niyo. Lakas mo nga, tita. Opo, nagbubunot pa ako. Nagbubunot? Opo, sa taas. Amazing. Opo. At 84, nagbubunot ka pa. Opo. Awa ng Diyos naman po. Praise the Lord. Basta sundin ko lang siya. Kailangan masabi ko sa kanila ang victory ng Lord sa akin. Wow, I like that. Okay. Ang victory ng Lord sa buhay ninyo. Opo. Pakiramdam ko parang ang daming ginawa ng Lord para sa inyo, no? Totoo po To be yun. victorious. Opo. Mula sa pagkabata, pagkadalaga, may asawa, biyuda. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Nagpapasalamat sa Kanya. Sa Lord. Kasi napakaganda ng buhay na binigay niya sa akin. Very colorful po ang buhay ko. Pakulay. Opo. Wow. Ano, yung Enya po ay, is it really your name or Opo. short po yun ang Opo. pangalan ninyo? Kasi ipinangalan ako ng nanay ko sa first soprano noong araw po. Enya First Gonzales. soprano? Ng Pilipinas po? Opo, ng Pilipinas po. Enya Gonzales. Oh, wow. 19... You were born in what year po? Manila, 1939. 1939. So you are now, tama po ba, 84? 84. 84. Okay. In Manila. Saan po in Manila kayo? Sampaloc. Malapit pa ako sa UST. Oh, okay. Opo. Mga ilang blocks lang. You were born and raised there. Opo, Sampaloc. Yung roots niyo po, ang father side niyo, saan po? Taga, ano po siya, Pampanga, San Simon. Pero ang mother ko po, Cavite. Cavite yung mother niyo. Talagang Manileño kayo. Opo. Born and raised there. May mga kamag-anak pa po kayo doon sa Sampaloc ngayon? Meron po. Mga pinsan na lang po. Mga pinsan na Opo, lang. sa Catalonia. Meron. Doon po ako pinanganak sa Adelina. Katabi lang na Catalonia. Doon ako lumaki. Lumaki at nag-aral. Doon nag-aral sa PUP. Mga PUP na po ngayon, pero PCC po yun nung araw. PCC nung araw. Opo. Ano pong kinuha niyo nung college kayo? Ano po ako sa district, una po, gusto ko po kasi magturo talaga. Kahit nung bata kayo, tita? Opo, ang mga, gumraduate ako ng high school, mga 15 years old to 16. Then kumuha ko ng test sa PNU. Okay naman. Pero yung nagpaaral sa akin, tiya ko po. Tiya mo? O, yung dalagang matanda po. Ilan kayo magkakapatid? Sa unang asawa ng nanay ko po ay 5. Okay. Ang magkakapatid, 4. Okay. Sa ikalawang asawa na yan? Opo. Pang-ilan ho kayo sa magkakapatid? Doon sa ikalawa? Pangalawa lang po. Pangalawa. Yung dalaga ako, kapatid ko, sabi, wala po itong nakakaalam. Pero pinaalam ko po itong sa anak ng kapatid ko, nakakatanda. Maganda po yung kapatid ko Nag-asawa siya. Nakalit ang nanay ko. Binuhusan po siya ng resort ng muriatic acid. Nino? Ng nanay ko. Ng nanay niyo? Pero ako po ang sumangga. Sumangga? Ako po ang nagkaroon ng dito po. At, okay. Oh, wow. Pero pagkatapos po nun, iyak ng nanay ko po. Ito ho ba ay dahil sa muriatic ko? Iba naman po Iba ito. Opo. Parang Holland lang po ito Holland. Buti parang Holland po na gumagalaw. Kaya fibroma. Hindi po sinangga niyo po yung, imbis na yung atin yung buhusan ng muriatic, kayo po yung... Opo, ako po. Bakit po? Bakit niyo po ginawa? Mahal mo yung kapatid.
Napakabuti mong kapatid, napakabuti mong anak, napakabuti mong asawa at nanay. Nanay ko, ako lang ang tumutulong sa kanya sa paglalaba, sa pagluluto. Tiya niyo ang nagpaaral sa inyo. Bakit po? Nag-volunteer lang siya? Opo, kasi mabait po yung tiya ko yun eh. Itong lupang ito galing sa kanya. Itong tinitirahan niyo po ngayon? Opo, binigay sa tatay ko. Dalang tatay ko bunso sa magkakapatid. Pero hindi naman ibig sabihin wala silang kakayanan nung pag-aralin kayo. Meron naman. Kaya nag-volunteer lang yung tiya niyo. Ganun po siya. Madre po ba yung tiya niyo? Ano po ba siya? Hindi po. Doktora po siya sa SWA. Okay. Social welfare. Yeah, okay. DSWD po. So, ang kinuha niyo po sa PNU ay teaching po elementary. Pero gusto po ng tiya ko magtrabaho kaagad ako. Okay. Kaya, inano niya ako sa PCC po, Philippine College of Commerce. Okay. Sa Pecampo po. Malapit lang sa ano. Nagturo po kayo doon? Hindi po, doon po ako nag-aral. Hanggang graduate po ako. After that, trabaho na po ako sa Aristocrat Restaurant. Sa restaurant? Dito sa may... sa Dewey. Okay. Pero hindi po ako nagtagal kasi nag-apply po ako as teacher sa Manila. Ano pong trabaho niyo doon sa Aristocrat? Doon po ako sa kusina, kaya libre ako sa pagkakas. Nahihirapan po kayo? Hindi naman po, parang purchasing. Po? Hindi po, basta sa parang pangalan nito. Pagka merong sa clerk. Okay, clerical. Sa clerk. Okay. After that, ilan taon po kayo doon nag-work? Sandali lang po. Kasi tinawag na po ako sa pagtuturo sa Manila. May slot na sa inyo, may item na. Opo. And then, what year was that? Nung gumraduate po ako 1959. Wow, until when? Until when kayo? 59 po din nagtrabaho ko. Then, umalis na po ako doon gawa na tinawag po ako. Una po, tinawag ako sa kapatid ko po kasi manager ng bangko. Pinasok niya po ako doon. Pinako niya akong test. Kapasa naman po ako. Pero masyado pa po akong bata. 15 to 16 naman. Bata. Wow. Kaya, pinagpatuloy kong pag-aaral ko po sa PCC. Tapos noon, yun nga po. Nagka-boyfriend po ba kayo nung nag-aaral kayo? Hindi po. Kailan po kayo nagka-boyfriend? Nasa work na po kayo? May trabaho na? Nagtuturo na po ako. Taga Zamboanga po. Oh, wow! Taga Zamboanga rin ako dito. Tsabacano po yun. Talaga? Ayan na, gusto ng mga parents ko. Kasi pag nag-uusap silang mga tiya ko tsaka siya, Tsabacano. Pagka-Espanyol, no? Oo, Espanyol po. Dahil nanay ko po talagang Spanish ang sa bahay nila. Amazing! Nagkakaintindihan sila? Nakakaunawan sila? Opo. Pero ang nanay naman po niya ay Tausug. Okay. Okay. Nakailang boyfriend mo kayo, tita? Marami po sila, kaya lang. Wow, praise the Lord, no? Kaya lang po, hindi ko po inaano kasi po. You mean, maraming naliligaw? Kaya lang gusto po ng nanay ko, tatay ko, mga mahigpit po mga kapatid ko eh. Mahigpit? Opo, hindi ka makadungaw sa bintana. Gano'n? Opo. Kahit dungaw lang? Opo. Paano yun? Sa amin dalawang kapatid ko. Maganda po yung kapatid kong isa eh. Marami din naliligaw sa FEU nag-aaral. So, nagka-boyfriend po kayo working na kayo noon? Nagtiteach na kayo? Nagtuturo na po ako. Ibig sabihin, yung boyfriend nyo, naging asawa nyo rin agad? Hindi naman? Hindi naman po. Pero sandali lang po. Mga months lang. Then nagpakasal na po kami. Yung first boyfriend mo, yung asawa mo rin? Hindi po. Hindi naman. Nakailang boyfriend ka po, tita? Navy po. Very good. Navy. Tapos US Navy. Then, meron pang doktor. Praise the Lord. Grabe naman si tita. Mabait kayo kasi. Pinagigiliwan kayo yata. May doktor, may Navy. Tapos, finally, nagkaasawa kayo. Opo, dito na sa taga-Sambuangueño. Okay. Ano pong nagustuhan niyo sa kanya? Teacher po siya eh. Teacher din? The same school na, Hindi po, sa mga missionaries siya, nagtuturo. Sa mga missionaries? Sa mga foreigners po. Ilang taon po yung ligawan ninyo? Sandali lang po. October, then December, kinasal na po kami. Wow, praise the Lord.
Ano pong Mabait nagustuhan naman nyo? Maliban sa mabait. Mabait po siya. Opo, mabait. Mabait. Ang gwapo rin, siyempre. Siyempre po, dahil ang nanay niya, parang Arabian ang napakatawag po ng ilong. Mediterranean yung niya. Yung kisig. Kasi alam niyo naman po, ang mga Muslim na po. Wow. Na-inlove po kayo sa kanya. Kaya nakapag-isip Siyempre naman in love po. na in love. Oo. Very good. Mabait po. Saan po kayo nagpakasal, tita? Saan kayo kinasal? Sa San Miguel po. Cathedral. Ano yan? Sa may... San Miguel. Nabigyan, dito sa may sa Manila. Malacanang. Opo. Ganda, Alright. Amazing. Tapos, binayaan kayo agad ng anak? Hindi po, nagtagal po muna. Ito ka-while, bago kayo nabuntis. Busy ho kayo sa trabaho? Nagtuturo po kasi ako Nagtuturo na po ako. Okay, so medyo stress. Tapos sa gabi pa, nagtuturo pa rin po ako sa college. Wow, napakasipag nyo. Opo, vocational naman po nagtuturo ako. Oh, wow. Tapos sa Trinity College po, nagturo din ako. So, ilang taon kayo bago nagkaanak? Ilang taon ng marriage niyo bago kayo nagkaanak po? Ganito po ang totoo ng father. Wala po akong anak. Ano po? Bali, anak po iyon ng anak ng asawa ko, kapatid ng asawa ko. Praise the Lord. That's still very good. At the age of 6 months to 7 months, kinuha na po namin. Nagpunta po kasi kami sa Zamboanga. Oh, wow. Pero hindi naman Thank you po for sharing that. Pero nagpatingin po ako for how many years. Kaya lang, siya pong merong diferensya. Yung namayapa niyo pong mister? Opo. Okay. How did you take that? Okay lang naman po. Hindi kayo nawalan ng loob? Hindi naman po. Okay lang kasi. Disappoint? Praise the Lord. Ayun ang gusto ng Lord. Baka meron siyang mission sa akin. Yun naman, totoo naman po. Yeah. Meron pong mission sa akin 6 months lang yung baby. Kamag-anak ng husband niyo. Kinuha po namin. Napunta kami sa Zamboanga. Buti binigay ng nanay. Opo. Kasi yung nanay, marami pong anak Talaga. Sino-sino na lang ang pinamimigay. Hiningi niyo po o binigay? Binigay na talaga sa amin dahil wala kami anak. Oh, wow. Ang bait. Ang bait ng Lord sa inyo, una sa lahat. Ang buti. Kaya nga, nung mamatay yung bata. Namatay? How old? 18 years Babae old. po ba yung lalaki? Lalaki po. Ilang taon po nang naman? 18? Mag-18. 18 po. What happened, 18. tita? Ano po Nagkaroon nangyari? po siya ng 1 in a million na sakit sa 1 in a million? That's very rare. Sa lungs. Ano po Parang tawag doon? tumor. Tumor and... Oo. Hindi naman cancer? Ewan ko, parang cancer na rin siguro yun. Tumor. Parang tumubo. itlog daw po yun. Pero Itlog yung bata, wala namang, hindi naman nagbabasketball. Pinag-aral ko po yun ng piano Kaya doon sa aming, dyan sa may kawayan po, marami siyang mga estudyante na nagpapaturo sa kanya. Kaya walang problema po sa akin. Siya nang bumibili ng mga damit niya, mga bag niya. Kasi may income na siya. Opo. Mahilig po sa tsaka bumibili po ng ng mga goldfish. Pati may bowl. Binibenta po Mabait niya na yun. bata po yan. Mabait. Tsaka sa simbahan po, tumutugtog po. How did you take that? Nagahan mo ng 18 years? 18 to 19. Doon po kami naghirap. Naghirap in terms of yung kalooban. Pati financial. Kasi sa ospital. Oo, halos mag-1 year kami sa Manila Doctors, tapos sa PGH. Mag-1 year? Opo. Kaya, pero mabait po sa akin ng Lord. Nagtuturo pa rin po ako. Makausap ko lang yung principal at mabait sa akin yung principal. Dahil yung principal ko ay lay minister ng dito lang yung binabahang town. Kaya hinayaan niya ako umuwi ng maaga. Mga 11:30. Para maalagaan yung anak niya. Opo. Papasok naman ang mister ko po. Kasi nagtuturo po mister ko dito sa mga Carmelite sisters. Kaya ang mga Carmelite sisters po utang na loob namin kasi sila po ang nagturo sa amin, nagtumulong sa amin. Tsaka yung mga sisters Nabotas, Opo. Little Angels po ba yun? Tumutan ko na po. Lagi po sila sa bahay Opo, tumutug po sila ng piano, may sakit yung bata. Sila tumutugtog ng piano, kumakanta sila. How difficult was that? Nakikita mo yung anak mo nakaratay
Anong gano'ng kahirap po yun para sa isang ina? Siyempre po, hirap po talaga ako. Hindi ko po matis, bago pa nga po nun, kaming dalawang mag-asawa. Salihan po kami ng pagpasok sa eskwela para meron po kami maputol yung sweldo namin. Opo. Para mahirap po talaga kasi ibang sakit niya Ibang iba sakit niya po. Halos pati alahas ko po ay hanggang ngayon. Lahat na. Ayoko na po. No. Gusto ko po namin na pati bahay. Kaya lang sabi nito, po ba? Opo, hindi po. Sabi ng Carmelite Sisters, wag. Sayang yan. Balang araw malalaman mo na ang mapapakinabangan mo yung bahay na yan. Para lang maisalba yung buhay niya po. Opo. Pero ang ginawa ng Carmelite Sisters, pinautang po kami ng pera para ma-sustain itong bata hanggang, kasi nag-ano na po siya yung bang pangalan nito pagka nagkikemo. Chemo. Ang mahal din po ng chemo. Halos nakalbo na po siya. Opo. Ngayon dahil sa siguro wala nang magawa ang mga doktor, pinauwi na po siya. Sa bahay na po? Opo, sa bahay na. Doon ko na po siya Ilang buwan pa po umabot nung nasa bahay kayo nag-aalaga? Exactong one year po siya bago siya pinawayan ng buhay. 1 year po siya. 1 year pa doon sa kasi namagana 1 year sa ospital, 1 year doon sa bahay? Hindi po. Halos 1 year po. Lahat-lahat po. 1 year for 1 year. Lahat. Opo. Hindi po kayo nahirapang mag-alaga sa bahay? Siyempre po. Kami dalawang mag-asawa. Opo, pati yung mister ko po. Pagka nandyan na ako, siya naman po ang aalis. Kasi ayaw namin putol yung sweldo po. Kasi talagang magastos. Siyempre po. Opo, magastos po ang hospital at saka yung doktor. Talagang nahirap din po kami. Pero awa po ng Diyos, marami din pong tumutulong. Maraming tumutulong? Opo, tumutulong po. Noong yung mga madre po. Ano ang pangarap niyo sa anak niyong yun? Ano po ang pangarap niyo nung araw para sa kanya? po siya ng business administration sa UE po, dito sa Caloocan. Magsa-second year na siya noon. Sinabihan ko rin po yung mga teachers niya na nasa ospital siya. Baka hindi na po magtatagal Talagang pinauwi na po Talagang wala nang pag-asa. Nangarap po ba kayong balang araw magkakapamilya siya, magkakapo kayo? Opo. Yung mga ganun pangarap? Gusto po nga namin, doktor ang full medicine ang kunin niya Pero mahilig po siya sa nung bata pa po yan, nung boy pa po siya, yung mga kaibigan niya, lalaki, babae, doon sa namin, sa community po namin. Kinukuha po nila yan pagkaligo, nasa bahay po namin yan. Wow. Mga naka-costume. Mahilig po siya mag-direct. Mag-direct? Opo, yun po ang gusto niya, director ng mga pelikula. Wow. Yun po ang gusto niya. Hindi ko po dinig yung gusto niya. Sabi ko, maganda ang business administration kasi pwede ka sa opisina. Mahilig po siya. At yung bata po nun, wala pong mag-college siya. Lagi po siyang exempted sa English. Lagi siya matalino? Matalino po. Academic excellence po siya nung gumraduate po siya hindi po sa elementary, sa kinder po. Sa international school. International school? Opo. Great. Yeah. Tita, masasabi niyo po bang parang nung nawala yung anak niyo, gumuho ang mundo niyo, mag-asawa? Sa amin na po. Sa akin po, siguro po, merong mission po para sa akin ng Lord. Kaya kinuha yung bata para siguro. Ewan ko po, pero sa akin po ganun Pinatikin niya po sa akin kung paano maging isang magulang. Wow. Ganun din po sa mister ko. Kaya nung mamatay yung anak, yun po ang sinabi namin sa kanya, salamat sa iyo at pinatikin mo sa amin kung paano maging magulang sa iyo. Sinabi mo sa anak niyo? Opo. Pinalaki po namin sila na mahusay. Siya nang mahusay. Maganda po ang kanyang ugali. Mahilig din po siya magdasal. Kaya nung bago siya pumamatay, sabi niya sa amin at saka sa mga madre na nasa ospital na bumisita, I want to be with my Lord
Wow, I want to be with my Lord. Opo. Lagi niya sinasabi yun. Kaya, sabi namin, okay na. Sabi namin, anak, okay lang. Huwag mo kaming alalahanin. Alam namin na nahirapan ka. Sige na, pumunta ka na. Ganun lang po. Pero siyempre, mas Pero ko kahirap yung pamaalam, yung letting go. Oo po, pati yung mister ko po. Naku, sobrang iyak po namin, no? Sa Manila Doctors. Binalik po namin kasi siya doon eh, sa Manila Doctors. Hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Binigyan kami ng kalagayahan. Hindi niya kami bigyan ng problema. Ang mga laruan po nun, hindi po namin makalimutan. Yung po mga sandok, mga kaldero. Yung po Itinambi niya po? Hindi po. Basta pagka iniiwan ko siya, naglalaro siya at ako'y naglilinis o nagluluto. Basta gusto niya po yung mga kaldero, tsaka yung mga sandok sa tabi niya, sa kuna. Wow. Kaya hindi naman po ako nahirapan. Pagka linggo, walang pasok ang mister ko po. Pinapasyal namin po siya sa Luneta. Doon po kami kumakain ng pananghalian. Wow, napipiknik kayo magkakapamilya. Opo. Anong masasabi niyo, maipapayo niyo po sa mga nanay o tatay o magulang na wala ng anak na nahihirapang tanggapin, nahihirapang mag-move on? Ano pong maipapayo niyo sa kanila? Yun ang gusto ng Lord eh. Hindi mo na-stop kung anong gusto ng Lord. Di po baka merong objective ang Lord sa iyo, kaya niya kinuha ang bata. Yun po sa akin, tsaka sa mister ko. After nun po, okay naman po. Nag-move on ho kami. Hindi po kayo nagtampo? Hindi po. Very good. Kasi alam ko po na siya po ang nasa kanya po iyon eh. Nasa Lord po lahat yun eh. Ang lalim ng pananampalataya. Opo. Opo. Kahit ang mister ko po. Mister ko po nagtuturo sa mga Protestants, mga fathers, mga missionaries. Oh, okay. Kahit nasa Cavite, mga Salvatorians. Ilan din sa Cavite. Pagkasabado po yun, magang-maga, alis po yun ng 4 o'clock sa morning. Gabi na po kung uuwi yun. Mga estudyante din po niya, mga foreigners din po. Tuturo siya na Tagalog, English. Tagalog at English yung tinuturo niya. Pero mister ko po, taga Zamboanga, maraming alam na dialects. Philippine dialects. Parang linguist po siya, gano'n? Apo, yung pong kanyang ang kanyang ngalan niya po, pinag-aralan. Ano pong kinamatay niya, tita? Mister ko po. Naku, dahil sa writer po siya. Writer? Lagi po sila ni Brother Andrew Gonzalez ng Lazal. Okay. Lagi po sila nagbibigayan ng opinion. And then? Through, sa dyaryo po. Siya po So, contributor ho siya sa dyaryo? Hindi po. Siya po ang gumawa ng libro ng school nila. Wow. Ako po ang taga-type, then ako po ang nagpapaka-copyright. Yun po ang ginagamit ng school nila. Interchurch Language School po sa Heroes Hills, Quezon City. Alright. Doon po. What happened? Hanggang ngayon. Ngayon, siyempre nag-ano na po siya. Umalis po siya. Pinadala po siya sa Japan. Nag-crash program po siya sa mga Japanese. Kahit na hindi po siya marunong na Hinonggo, pinadala po siya doon. Yung mismo mga estudyante niyang Hapon na nag-aral sa kanila, sa school nila, sila po ang nag-ano sa kanya para pumunta sa Japan. Doon po kami nakapagpatayo ng bahay sa Mekawayan kasi lagi po kami binabaha doon eh. Okay. Po. Ilan taon po siya doon sa Japan? Sandali lang po kasi parang crash program lang crash po. Crash program lang. Tagalan po. Pero nagkasakit po ba siya? Opo. Nitong 8 years ago. 8 years ago na? Opo. Namatay siya. Kasi ano pong naging sakit niya, tita? Emphysema.
mahilig mo ganyan. Okay. Kasi kailangan daw po niya. Kasi hindi siya makapagsulat kung hindi siya naninigarilyo. Gano'n. Nagsusulat po siya eh. Marami po siya sinusulat. Mga libro, mga article, si Diario. How old was he when he died? Nung mamatay po siya ay 75. Kaya dapat 75. Naalagaan niya pa po siya Opo. sa ospital? Opo. Kahit On dito and off. Opo siya. On and off kami sa ospital. Kaya, sa parokya po namin sa St. Joseph, officer po ako doon. Humingi po ako ng one month na leave. Kasi ako po ang treasurer doon ng PPC po. Nag-leave po ako kasi nga sabi ng doktor parang meron siyang parang naging cancer ang kanyang sakit. Sa lungs? Sa lungs. So, parang yun ang kanyang... Sa lungs din? Di ba yung anak niya lungs din po? Opo, sa lungs din. Sa anak ko po, 1 in a million po ito, sabi ng doktor. Dahil sa kanya, kasi talagang maliit pa daw po siya. Kasi naghirap din po siya nung maliit siya. Kasi ang tatay niya, 3 times nabiyudo. Kaya iba-ibang kanyang stepmother, iba-ibang mga ugali. Kaya doon niya nakuha yun siguro sakit na hindi na siya tumaba po. Kasi, payat na payat mo siya? Hindi naman payat na payat, pero dapat kung mataba na siya. Kasi ang trabaho niya, alam niyo sa probinsya, nag-iigib ng tubig. Opo. Siya po ang gumagawa lahat doon. Kasi ang stepmother niya ay may tindahan at Ilocana daw po. Napaka-stricto. Talagang walis ting-ting ang naaabot na daw lagi. Kaya opo. Natakot po siya doon. So, 8 years ago, he died. Yeah, 8 years ago po. At tapos, naiwan po kayo sa bahay na ito? Hindi, sa Mikawayan po. May Kawayan pa yun? Oo, sa Mikawayan. Kami dalawa pong napundar noon. Ayan, itakot. Gaano po kalungkot yun? Wala niya yung... Napakalungkot. Lagi po, hindi ako makatulog Ilan taon po kayong kinasal, nagsama ng asawa niya? Matagal po, 54 years. Wow, 54 years kayo nagkasama? Opo, 54 years. Mag-asawa. Opo. And then, he was gone. Gaano po kahirap yun, tita? Siyempre po, hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Siyempre, 8 years after, the pain is still there? Opo, kailangan. Kasi wala akong kasama Mag-isa ka po dito sa bahay na ito, no? Napapansin ko. Opo. Wala po akong kasama. Ayaw ko may kasama kasi dala-dalaw pong katulong ko sa may Kawayan pero hindi po magandang mga trato nila. Mga ugali po nila hindi maganda Kaya sabi ko, hindi na lang ako kukuha. Kahit na kaya ko magbayad ng dalawa, pero hindi ko gusto mo. Magkakasala lang ako Okay. Hindi kayo nagkakasundo po. Opo. Kasi hindi po magandang lalo na may mga itsura naman po, nililigawan. Yung isang hapon nagtanod Pupunta lang daw po kayo sa mga kasambahay. Opo kaya pero gustong-gusto po meron kasambahay para may katulong, may kasama ako. Kaya ang kasama ko po doon, 2 aso Okay. Tita, you're 84 years old, pero ang lakas-lakas niyo pa, nagsiserve pa kayo sa parokya. Opo. As lector. Opo. Ano pong parang sekreto niyo po? O kung merong mga sekreto, Dasal lang po ako ng dasal. Dasal ng dasal? Opo. Nakakalakas po yun. Tawag ako sa Holy Spirit. Wow. At saka nung mamatay po yung anak ko, doon po ako tinawag ng Lord. Mag-serve? Opo. Mag-serve. Naging member ako ng Legion of Mary. Pagkatapos after 3 months, ginawa akong president. Opo. Then, doon po ako tinawag maging lector. 1996. 1996 lector na po kayo ng simbahan? Opo, ng simbahan. Kahit ang mister ko din po, nagle-lector din po siya. Kahit yung anak ko, dahil tumutugtog ka ng sa simbahan. What are your plans po? Bawang manghihina na po kayo in the future, pagpalagay natin mga 100 years old, ganyan. Okay po. Ano pong mga plans niyo in the future? Sa akin po Mag-isa po kayo dito, tita Opo. Dahil natulungan ko na po itong mga pamangkin ko
anak ng kapatid ko. Yung isa po doon, meron na. Lahat po sila. Binenta ko po yung bahay ko't lupa doon para lang meron sila. Ang bait niyo. Apo, nilagay ko sa pangalan nila, yung mga utang nila sa BIR, lahat po yun. Nabayaran ko. Yung lupa niyo, binenta niyo. O, dun po at To bahay help ko. your mga pamangkin. Kaya nung mabenta ko yun, eto naman isinunod ko. Kasi mabait po sa akin ng tatay ko. Okay. Napakabait ng tatay ko. Mahal na mahal po. Civil engineer po tatay ko. Civil engineer yung tatay. Opo, siya po ang gumawa nitong lahat. May mga siya. Ang tatay ko na minsan hindi po nagmura. Hindi po nagagalit sa amin. Doon lang sa kapatid ko yung namatay dito. Yun lang po doon siya nagalit. Kasi lakwachero po eh. Ayaw pumasok eh. Kasi yung pagiging mahinhin niyo po, nakuha niyo sa tatay niyo yan o sa nanay niyo? Nanay, tatay po. Napaka soft-spoken niyo po. Opo, tatay ko. Kasi mabait po ang tatay ko eh. Pagka may contest akong sinasalinan siya, sumasama sa akin. Amazing. Kahit kung magturo ako, siya po sumasama. Pagka hindi pa ako umuwi ng 1 o'clock o 12:30 sa afternoon, nasa eskwela na po yan eh. Sinusundo ako. Ang bait. Kasi nanay ko kasi eh. Masyadong nervyosa. ko. Baka nun daw mangyari sa akin. Ayaw niya pong mag-asawa kaagad. Kasi kapatid ko pong nauna sa akin, 22 years old po. Mag-asawa kaagad. Wow. Opo. Ayaw niyo pong magpasama ng pamangkin niyo po dito sa bahay kasi mag-isa po kayo po nagluluto, naghuhugas, lahat mamalengke at 84. Opo. Wow, that's remarkable. Naglilinis po ako dito, naglalaba ako. Namamalangit po ako. At 84 years old. Kaya siguro yun, nakakatulong po yun. At saka nag-exercise po ako sa morning. Ano pong exercise niyo, tita? Ay, yung nagsusumba-sumba pagka meron. Talaga? Nag-ano po ako. Nag-radyo ko. Ay, maganda po mga tugtugin nila. Tuloy-tuloy po eh. Sumasese kayo? Basta yung mga, ginagalaw ko po yung lahat na yun. Very good. Opo, yun lang pong ginagawa ko every morning po yun. Awa ng Diyos. Dinadalaw po kayo ng mga ibang kamag-anak niyo po dito? Pamangkin niyo po? Yung mga natulungan niyo? Dinadalaw po kayo? Opo. Pati yung tagas may kawayan po. Pinababalik nga po nila ako. Wow. Oo, meron akong kwarto dun sa isang may kwarto. Kasi mabait po yun kasi mabait. Pagka mabait kayo sa tao, mabait sa inyo eh. Wow, ganun po ba yun? Opo, ganun po. Kasi tatay love ko begets ganun. love, respect begets respect. Tatay ko kasi ganun eh, masyadong mabait. Kaya mahal din sila ng mga tao. Opo, mahal po yun. Pagka nagpapapirma sa kanya ng mga plano ng Maynila. Isa po siya dun sa ng underpass eh. Okay. Kasi civil engineer nga po siya. Opo. Tapos doon po siya sa saan ba siya basta pagka ng plano po yun, nagsiselyo ng plano sa kanya. Minsan din niya pinababayad. Pero mahal yun eh. Mahal po ang magpa-pirma tsaka magpaselyo ng plano. Siya pong gumagawa ng plano. Kaya mga inchik, magregalo sa kanya, gano'n na lang. Sa Gomez, dyan sa Maynila po. Siya ang gumawa po ng building doon. Praise God. Mabait po sa kanya, Lord. Nagkaroon na po ba kayo ng kaaway o kasagutan o katampuhan? Kasi napakabait din po eh. Minsan po, dahil sa kabaitan, okay. Inaabuso po. Talaga? Like what happened? The worst na abuso na naranasan niyo? Mismo yung aking
Ang tawag po nga niya sa akin, Mami eh. Okay. Opo. Hindi na po inulit. Hindi na po. Praise the Lord. Hindi na po. Mula noon, pumupunta na siya sa akin. Mami, aalis na muna ako ha. Ikaw nang bahala daw. O sige. Ganun po. Kaya mahalaga magpatawad po, ano? Opo. Mula po nung magpatawad ako sa kanya, tsaka ako patawarin niya, nagkasundo po kami. Naging magaan po ang loob ko. Ganun pala po yun. Pag nagpapatawad po, opo, para lang. Kasi masyado po siyang, hindi po maganda talaga ang mabigat po ang kalooban ko sa kanya. Napakabigat po. Pero mapatawad ko siya at pinatawad niya at nag-hug kaming dalawa. Tinawag niya pa akong Mami. Wow. Papa, mula po noon, naging mabait siya. Praise the Lord. Yun ang pinakamagandang nagawa ko at saka yung napakaganda pa ng nagawa ko. Napagkumpisal ko po itong asawa ko. Very good. Opo, nagkaroon mo kayo ng problema sa asawa niya, third party, wala namang hong ganyan. Opo, napakabait. Lahat ng mga estudyante niya, nasa bahay po namin. Makakumuha ng MA po sa sa Claret, sa Claration. Lagi po kami doon pagkasabado. Doon po siya nagtuturo sa mga pare na kumuha ng MA. Magtatao po. Katulong din po siya. Malaki din na itinulong niya sa eskwela nila, sa mga estudyante po niya, mga Indonesians, mga mother na pupunta po sa bahayan mga pare. Ano hong mga debosyon niya, tita? Ako po, number 1 po ako kay Mama Mary po ako. Devoted kayo sa Mama Mary? Kasi nung dalaga po ako, nung ginagawa po ito, wala pa po itong mga ito. Nung po kami nakatira sa taas, may pumanig po para ako rapin. Ha? Opo. Totoo po Kailan yan. year yan, tita? 1960 po, yung ginagawa ito. 1960? Bukas po yan eh. Okay, bukas Opo, aso lang po ang nasa hagdanan namin. Malaking aso, meron po kami malaking aso. Silang pong bantay namin, wala pa kaming door. Pati yung kwarto po namin sa taas, wala pong door. May asawa na kayo nito? Dalaga pa kayo? Opo, kwarto po yan. Doon po kasi isang kwarto. Nasa akin po si Mama Mary. Sa likod ko po siya. Yung imahe ng, po yun? Lourdes po. Lady of Lourdes, Opo. Nakapad ko po. Gabi po yun? Na po yung madaling araw na po. Madaling araw, tapos may pumanhik. Opo. Yun pala kapitbahay namin. Kapitbahay lang namin. Paano Gusto daw po niya ako. Sinabi? Opo. Kaya pumanik siya. Sinabi doon sa naglalabada sa amin, trabador po ng tatay ko yun eh. Dito, nung gumagawa ng bahay. Dito po nakatira yun eh. Takot kayo nun, siyempre. Siyempre po. Pero, bigla po akong ginising ni Mama Mary. Paano nalaman ginising ni Mama Mary? Basta, nagganyan po ako at nakita ko meron ng umaano sa talukbong ng musika net ko. Opo. Nung sumigaw po ako, tumakbo na po siya. Mula sa stairs lang at sa baba, nilundag niya. Kaya kinabukasan po, siya, pilay. Kaya nalaman niyo siya yun? Oo, siya yun. Opo. Katabi niyo yung imahe ng mga Mary noon? Nasa likuran ko po siya. Kasi bukas pang pintuan ko. Bulang-bulang pong namin. Ginawang gawa pa lang po ito. Dito na kami nakatira. Wow. Pero ito po wala pa pong mga tao. Ito kami pa lang. Ever since po noon, devoted na kayo Mama Mary? Opo. Pati hanggang sa mamatay yung anak ko, pumasok na po ako sa Legion of Mary. Isa po yun. At lumalin po yung devotion niya kay Mama Mary. Opo, at saka hindi lang po, mula po noong 1994, parang Holy Spirit po pumasok sa akin. Dahil ako po, pagka nag-meeting po kami, yung mga head ko, mga co-teachers ko, ako po ang nagdadasal. Okay, prayer leader, tita, pag nag-meeting kayo. Nag-iba po ang aking boses, nag-iba ang aking pagdarasal. Nagulat po ako. What happened? Gumanda po ang boses ko. Maganda po ang aking... Gumanda ang boses niya, tita? Opo. What do you mean, gumanda ang boses? Pagka nagsalita po ko, parang iba po. Parang nag-modulate, ganyan, no? Opo, para po ng iba. And then? Parang pinapansin na po ako. Dati hindi ako pinapansin eh. Nino po, din mga co-teachers mo? Oo. Yung kasama ko sa simbahan pati. Hindi pero nag-iba po noong 1994. Ang ganda nga po ng boses niyo tuwing nagbabasa kayo sa simbahan. Yun po. Mula po noon, 1994, nag-iba po ang boses ko.
Ito po yun. At yung pagdarasal Ito the Holy Spirit. Yung sinabi niya nga po. Palagi ko ng Holy Spirit. Nag-LSS po ako. Life in Holy Spirit Seminar. Opo, 2 beses po yan. Na-slain po ako 2 beses. Oh, wow. Opo, na-slain po ako. Hindi ko alam, basta nahiga lang po ako. Hindi naman ako natutulog. Pero napakalamig po ng ano ko. Pakiramdam. Pakiramdam ko po. At saka nitong mag-ano po tayo dito sa ating sa ating pangalan ito. Sa ano po natin. Joseph. Hindi po. Kung saan po kayo nag-ano ng Holy Sacrament. Holy Sacrament. Saan po yan? Kung saan po kayo pagkatapos dinadala niyang sacrament. Adoration Chapel. Opo. Wala po to. Nagdasal po ako. Hindi ko po malaman kung bakit hindi tumitigil ang pag-iyak ko. Basta umiyak lang po ako na umiyak. Umiyak po ako na umiyak. Doon ko nalaman. Nangyari na po sa akin nandun sa parokya din po na sabi po sa akin, nasa iyo ang Holy Spirit. Pagka ganun. Kasi hindi naman, basta lang po ako umiyak. Kaya mula po din po noon, nagbinabay na po ako sa Holy Spirit, yung chaplet niya po. Alam ko po. Chaplet of the Holy Spirit. Opo. Pati yung chaplet ng ni ang pangalan nito, chaplet po. Pagka morning, chaplet lang ang dinadasal natin? Kay Jesus? Divine Mercy. Opo. Tinuruan ko po yung mister ko dyan eh. Kaya every Wednesday, nagdadasal po kami. 3 o'clock in the afternoon. Wow. Opo. Kaya, sabihin ko po sa inyo, mister ko naging Mason. Oh. How did you take that? Paano po nangyari yun? Okay naman po. Anyway. Para sa akin po, matindin po ako minsan. Parang organization lang naman po yan. Organization, pero nagsisimba naman po ang tatay ko. Tinatawag ko po siya lagi. To God the Father. Opo, God the Father po lagi. How close are you to God the Father? Napaka-close ko sa kanya. Lagi ko siyang sinasamba, pinupuri ko siya at pinasasalamatan sa lahat ng mga grasyong biyaya na binibigay niya sa akin. Tita, alam niyo po, maraming mga tao ang hindi masyadong makarelate kay God the Father dahil sama-samang experience sila with their own fathers. Maraming naiiwang mga tatay, maraming mga walang tatay. Ano pong maipapayo niyo sa paano niyo po mai-describe si God the Father? Basta magpasalamat sila, mahalin nila mabuti, sambahin nila, pakita nila nag-iiba sila, na nag-ibang ugali nila, na sumusunod sila sa Kanya. Yung pangaral niya, lagi siya nagpapangaral through Jesus Christ. Sundin naman, kasi sa ngayon po, laging nasa sa isip ko pa, palagi ko pinaalala niya sa akin. Lagi niya pong sinasabi na, mga kabataan ngayon, hindi na nagsisimba. Kahit na itong mga pamangking ko, mga apo ko, may nakikita ko na sa kanila. Nagiging good example ako sa kanila. Pero sa palagay ko naman po, sa kaibuturan ng puso nila, nandun pa rin ang Lord. Hindi lang nila ipinakikita sa akin. Yung isa nga po, akala ko nagpunta sa binigyan niya ako ng 10 yun. Yung pinupuntahan ngayon ng mga tao. Sa Antipolo. Sa Water. Makakalimutin na ako. Okay lang po yun. No problem. Yun po ang problema ko ngayon. Makakalimutin na ako. It's okay. Nagme-memorize ako ngayon. Talagang nagme-memorize ako yung pati yung mga kanta po. Sa St. Anthony. Lagi po kasi ako doon nagsisimba nung araw. Hanggang sa akin. Napatira po kasi ako dito noong 1979. Bago ako lumipat sa kasi nakakuha po kami doon ng bahay at lupa. Ano pong may papayo niyo po sa mga seniors po, tulad ninyo na may edad na? Opo.
Huwag sila mawalan ng pag-asa. Basta ako ang lagi ko kong dasal, pag-asa ko siya. Sinasamba ko siya, pinupuri ko siya, pinasasalamatan ko siya. Sinasabi ko sa kanya na siya ang aking pag-asa, na lagi niya akong kinaawaan. Tinutulungan niya ako, pinagagaling niya ako, binibigyan niya ako ng lakas. Everyday po yan. Yan po ang aking dasal, kahit saan ako magpunta. Opo, kaya siguro hanggang ngayon po, hindi niya ako kinalilimutan. Of course. Pinalalakasan niya. Lakas nga, tita. Opo, nagbubunot pa ako. Nagbubunot? Opo, sa taas. Amazing. Opo. At 84, nagbubunot ka pa. Opo. Awa ng Diyos naman po. Praise the Lord. Basta sundin ko lang siya. Yun naman ang sabi niya eh. Ano pong may papayo niyo sa mga matatandang wala nang asawa, walang mga anak tulad niyo po, wala na kayong asawa, mag-isa kayo sa buhay dito sa bahay ninyo. Ano pong may papayo niyo sa kanila? Ako sa akin, wala nga akong asawa. For 8 years na, wala akong anak. Pero, nasa sa akin na yun eh. Nasa sa akin na yun. Kasi, ganun na lang ang aking tiwala, ang pananalig ko sa Lord. Ganun na lang kalaki ang pananalig ko sa Kanya. Yung masakit ako, lagi ako nagpupunta sa Makati Med. Dinadala niyo po sarili niyo sa Makati Med pag Opo, sa pinagkakasakit? Opo. Kasi po nitong lately po, pero awa ng Diyos po, 80% po ay, kasi po ang mister ko po ay nagkaroon ng TV noong araw. Okay. Pero nung magka-TV po siya, kasi Opo. pati ako. Pati nahawa ka po. Hindi naman yung... Kasi binigyan po akong prophylaxis ba ang tawag doon. Yung pinaano po niya ako, yung ginamot din po ako para hindi po akong mahawa. Okay. Okay. So, okay naman po ako. Mamala siya okay. Pero nito, dahil sa bagong lipat po ako dito, gusto ko malaman ang health ko. Kaya nagpunta po ako doon at nakita po na parang pilat na po yun eh. Pero pinaano pa po ako ng doktor ko, magpa-x-ray pa ako. Yun nga po, parang nag-uumpisa pa lang po. O, kaya binigyan niya ako ng gamot for 6 months. Ngayon nakita po, nagpa-x-ray po ako, 80% okay na ang development. Ngayon, sabi niya, 20% na lang yan, okay. 1 month pa po ako binigyan ng gamot. Hindi magandang gamot po. Ngayon, pinatigil na po sa akin. Babalik ako sa kanya mga 2 months after. 2 months after. Opo, baka nakita ko wala na pong talaga. Praise the Lord. Pero alam ko po. Kayo lang nagdadala ng sarili niyo sa ospital? Lahat pa. Kasi wala po akong maano. Kasi lahat po sila may trabaho na. Ito naman yung mataba. Sa kanya po ibinigay yung mga anak ng kanyang pamangkin. Siya pong nag-aalaga. May ilang ba 2 to 2 years old. Itong ano naman to, ng asawa ng pinsan ko, dito po nakatira sa taas. Siya po sinasama ko, kundi yung mga anak nila, sinasama ko. Pero madalas po ako lang mag-isa. Madalas kayo lang mag-isa? Kasi nagtataksi lang naman po ako. Okay. Nagtataksi lang naman ako, magkano nung wala pa 100, nandun po ako. Tapos pauwi, nagtataksi din ako. Ganun lang po. May pag-aalala ho ba kayo sa future? Ano? May pag-aalala ho ba kayo o takot sa future? Pag nanghihina na kayo? Kasi po, kung minsan nasakit ang ulo ko, wala akong kasama. Ako naman isa dito, baka ako sumpuin ng sakit ng ulo. Yun lang naman po eh. Takot po ba kayong mamatay, tita? Hindi naman po. Bakit po kayo hindi Lagi na akong ready, alam ko. Lagi kayong ready? Wow! Opo. Ready po akong mamatay. Praise the Lord. Opo. Ready po kayo? Kung gusto niyo kunin, kasi alam ko naman po sa kabilang buhay. Buhay pa ako. Yeah. Makikita ko pa yung mga kasama ko. Mga nanay ko, tatay ko. Mga anak yung anak mo. Yung kapatid ko yung mga namatay. Hindi po kayo takot? Hindi naman po. Praise the Lord. Kasi yun naman ang gusto niya eh. Siya naman yung, nasa kanya naman po yun. Kung gusto niya kunin ako, okay lang po. Marami hong tao. Takot. Kahit mga bata, mga ano pa, wala pa masyadong edad, takot ho sa kamatayan. Ano pong masasabi niyo? Hindi pa nabubuksan ang isipan nila ng magulang at kung ibang taong hindi sila nagsisimpi eh. Kasi yun ang sinasabi ng ninyo. Huwag matakot sa kamatayan.
po. Kasi madalas po, halos, hindi po. Wala po ako nakikitang nagsisimba. Mga kabataan. Mga kabataan. Panay matatanda. Kahit na po sa amin sa may kawayan ayaw na, sa isang church po doon, ayaw na ng mga matatanda. Opo, as lector, as commentator, ayaw na. Gusto mga bata. Katulad sa amin, wala namang kabataan na gustong-gusto mag-lecture, mag-ano. Mga matatanda ang ina-assign. Hindi po maaasahan. Hindi po maaasahan. Kabataan. Kabataan Iba. po. Mga taga-UP pa yan. Opo. Taga-UP. Taga-Ateneo. Ano po ang may papayo niyo sa mga pamangkin ninyo? Maibibili niyo pong kung ano man, aral o ano Sinabi ko sa mga sa pamangkin. kanila, sa akin naman po, anong mangyari sa akin, sila nang bahala sa akin. Yun naman po sabi nila, huwag kang mag-alala. Kaya pinatira nila po ako dito Kaya naman tumira po ako dito Ibahay niyo naman to, tita. Oo, ang bahay Ganun ko na naman pagawa po nito. ito Oo. Dalawang pintuan po akin to. Ngayon, alam naman nila na, Father, ayokong ibigay sa kanila ito. Bakit po? Baka mag-away-away. Yun ang ayaw. Kaya ang Away akin, sila. ang plano ko, Father, kung tama ito, gusto ko po paupahan ito at saka ito. Kung gusto mo ibenta-benta, pero equally divided. Okay. Gusto ko po ito iparent. Kasi hindi sila sigurado sa buhay nila pag matanda na sila. Bago mamatay, dito siya sa kagawaan sa ano natin sa barangay. Mabait din po siya. Lagi po yan humingi sa akin dahil alam ko naman po, hindi naman siya Matulungan niyo naman po. tinutulungan ko po yan. Visita pa, nakita niyo, tinutulungan ko po yan. May sakit siya ng diabetes. Diabetes po yan Pagka humingi po sa ang gamot niya, binibigay ko po, nahawa naman po ako kasi walang trabaho. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Sabi ko sa kanya, nandito naman ako, tutulungan kita. Hindi ko naman po sila pinababayaan kasi sila lang naman po ang kamag-anak ko na dapat kong mahalin din, tignan. Kasi sila po ang mawawala. Ang panahon ng COVID, tita, mag-isa ka lang dito sa bahay. Wala po ako nasa may kawayan. May kawain kayo. Okay lang po ako lumipat dito. Okay. 1 year lang po ako dito Kasi gusto na dito, wala daw ang kasama doon. Pero maganda po ang gusto ko po doon. Kasi payapa. Kasi pakangin doon, hindi ganito Pangangin. mainit. Marami po. Bintana ako sa taas po. 5. Dito sa second floor, isa. Parang may sanin po yun pero mataas po Tapos sa baba po, 5 din. Kaya ang hangin po, kaya nagustuhan ng bumili kasi lampasan po ang hangin. Marami din po akong tanim. Meron na po akong kakao. Meron po akong bayabas. Opo. Napaka-productive mo doon, ano? Opo. Meron akong turmeric. Ano po ako para sa gulay. Nanginayang po akong malis. Kaya lang, naalala kong katandaan ko po. Ano mangyari sa akin? Dahil binabaha ko doon. Ako lang mag-isa. Kahit paano may mga pamangkin kayo rito. Tawagin ko kapalibot. lang sila. Opo. Pumupunta naman po sila. Hindi ko naman sila pinakikitaan. Hindi ako mabuti sa kanila. Basta mabait ako sa kanila. Para mabait din sila sa akin. Ganun lang po ang buhay ko. Napaka-bless niyo po, tita. Kaya po, siguro po, ako lang ang alam kong mahal ako ng Lord. Yes. Definitely. Hindi Mahal niya na ako pinababayaan. Exactly. Kaya ako maswerte po at You're my blessed. age. At your age, nagagawa mo, hindi nagagawa ng maraming mga lola sa edad sa 84. You can do so much. Sa kanya lang po ako umaasa. Yes. Sa kanya lang Yeah, po. umaasa. Wala nang iba. Wala nang iba pa. God the Father. God the Father. Wala po. Tawagin ko ang Holy Spirit. Si Mama Mary.
Sana po Thank you po. nakatulong po ako. Nalaman nila ang buhay ko.